Yo! What is up mga Lodi? Ngayong araw nga ay pag-uusapan natin ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong 2026. At meron na ngang bagong hari ng kayamanan sa Pilipinas ngayong taon. Sino kaya siya? Pero bago tayo magsimula, ay nanayang kitang i-click ang subscribe button para swertihin ka ng 10 taon. Habang karamihan sa mga Pilipino Lodi ay nagtatrabaho ng 8 oras, minsan nga ay higit pa, para kumita lang ng ilang daang piso. Alam mo bang may mga tao sa bansang ito na kumikita ng milyong-milyong piso sa loob lamang ng isang araw? Sila ang mga taong nasa likod ng pinakamalaking mall, bangko, supermarket, port, casino, airline, at mga real estate empire dito sa Pilipinas. At alam mo bang ang kanilang mga desisyon ay may kakayahang makaapekto sa ekonomiya, sa trabaho mo, at maging sa pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino? Mula sa mga self-made billionaires hanggang sa mga pamilyang bumuo ng mga business empire na tumagal ng ilang henerasyon. Ito ang 15 richest Pilipino ng 2026. Number 15, Andrew Tan. Si Andrew ay may net worth na 1.65 billion US dollars. Si Andrew Tan ay negosyante na bumuo ng isa sa pinakamalaking real estate empire sa bansa. Siya ang founder ng Mega World Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng mga kilalang township developments gaya ng Eastwood City, McKinley Hill at Newport City. Bukod sa real estate, hawak din niya ang Emperador, isa sa pinakamalaking liquor company sa buong mundo. Mula sa pagiging anak ng mahirap, naging isa siya sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Pilipinas. Number 14, Lance Gokongwei and Siblings. Meron silang net worth na 1.8 billion US dollars. Tagapagmana ng negosyong sinimula ng kanilang ama na si John Gokongwei Jr. Ngayon, hawak ng pamilya ang ilan sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, kabilang ang Robinsons Retails, Universal Robina Corporation, Robinsons Land, at Cebu Pacific. Mula sa maliit na negosyo ng food industry hanggang sa isa sa pinakamalaking negosyo ng aviation dito sa Pilipinas. Halos bawat Pilipino ay nakagamit na ng produkto o serbisyo mula sa Gokongwei Empire. Number 13, ang Poe family. Meron silang net worth na 1.9 billion US dollars. Kilala ang pamilya Poe bilang mga may-ari ng Century Pacific Food. Sila ang nasa likod ng mga produktong madalas nating makita sa grocery at madalas nating inuulam kapag kailangan natin ng mabilis na pagkain idol, kagaya na lamang ng Century Tuna, Argentina at 555 Sardines. Mula sa simpleng food business, nakabuo sila ng isang multi-billion dollar empire. Number 12, ang Aboitiz family. Meron silang net worth na 2.2 billion US dollars. Mahigit isang siglo ng bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas ang Aboitiz family. Ang kanilang negosyo ay sumasaklaw sa banking, power generation, infrastructure at technology. Kabilang sa kanilang pinakamalaking kumpanya ang Aboitiz Equity Ventures, Aboitiz Power at Union Bank. Number 11 ay ang T siblings. Meron silang net worth na 2.8 billion US dollars. Tagapagmana ng business empire ni George T. Ang kanilang yaman ay pangunahing nagmumula sa Metrobank, isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas, at isa pa sa pinakamalaki nilang business ay ang GT Capital Holdings. Malaki rin ang kanilang bahagi sa Toyota Motor Philippines. Number 10, Tony Tan Caktiong and family. Meron silang net worth na 2.9 billion US dollars. Mula sa isang maliit na ice cream parlor, itinayo niya ang Jollibee Foods Corporation. Ngayon, ang Jollibee ay isa ng global fast food giant na may libu-libong stores sa iba't ibang bansa. Isa itong kwento ng isang simpleng negosyante na naging bilyonaryo dahil sa tiyaga at tamang diskarte. Number 9 ay si Lucio and Susan Ko. Meron silang net worth na 3 billion US dollars. Sila ang nasa likod ng Pure Gold, isa sa pinakamalaking supermarket chain sa Pilipinas. Mula sa simpleng negosyo, napalawak nila ito hanggang maging isa sa pinakamahalagang retail companies sa ating bansa. Number 8, Lucio Tan. Ang net worth ni Lucio Tan ay pumapalo na sa 3.2 billion US dollars. Isa sa pinakakilalang tycoon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang sa kanyang negosyo ang Philippine Airlines,
Asia Brewery, Philippine National Bank at iba pang malalaking kumpanya. Number 7. Jaime Sovel de Ayala and Family. Meron silang network na 3.4 billion US dollars. Pinamumunuan nila ang isa sa pinakamatandang business groups sa Pilipinas, ang Ayala Corporation. Ito ay may malaking interes sa real estate, banking, telecommunications, renewable energy at healthcare. Number 6. Ang Ke Azcona Family. Meron silang net worth na 3.6 billion US dollars. Ang pamilyang ito ang nasa likod ng Mercury Drug. Sa loob ng maraming dekada, naging pangunahing pangalan sila sa pharmaceutical retail industry ng Pilipinas. Number 5. Isidro Consuji and Siblings. Meron silang net worth na 3.7 billion US dollars. Isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa construction industry ng Pilipinas. Nagsimula ang kanilang kwento noong 1954 nang itatag ni David Consuji ang DM Consuji Incorporated o mas kilala bilang DMCI. Sa panahong iyon, isa lamang itong maliit na construction company na may malaking pangarap. Ngunit sa paglipas ng mga dekada, naging bahagi ang DMCI sa pagtatayo ng ilan sa pinakamahalagang infrastruktura sa bansa mula sa mga gusali, tulay, kalsada, condominium projects at maging pagmimina. Patuloy nilang pinalawak ang kanilang negosyo. Isa sa kanilang pinakamalaking assets ay ang Semirara Mining and Power Corporation na isa sa pinakamalaking producer ng coal sa Pilipinas. Habang lumalaki ang pangangailangan ng bansa para sa enerhiya at infrastruktura, patuloy ding lumaki ang yaman ng pamilya Consuji. Ngayon, isa sila sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas at patuloy na humuhubog sa modernong skyline ng bansa. Number 4. Ramon Ang. Si Ramon Ang ay may net worth na 3.75 billion US dollars. Kung may isang tao na madalas tawaging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Pilipinas, isa na rito si Ramon Ang. Bagamat maraming Pilipino ang nakakakilala sa San Miguel dahil sa beer, ang katotohanan ay malayo na ang narating ng kumpanya mula sa pagiging simpleng brewery. Sa ilalim ng pamumuno ni Ramon Ang, naging isang business giant ang San Miguel Corporation. Ngayon, may malalaking negosyo sila sa pagkain, inuman, fuel, kuryente, tollways, airports at infrastructure. Isa sa pinakamalaking proyekto niya ay ang New Manila International Airport sa Bulacan. Isang proyekto na inaasahang magiging isa sa pinakamalaking paliparan sa Southeast Asia. Number 3. Manuel B. Villar Jr. Meron siyang net worth na 11 billion US dollars. Isa siyang halimbawa ng tinatawag na self-made billionaire idol. Lumaki siya sa Tondo, Manila at tulad ng maraming Pilipino, naranasan din niya ang hirap. Bilang bata, tumutulong siya sa kanyang ina sa pagbebenta ng seafood at iba pang produkto upang makatulong sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na manatili sa kahirapan, ginamit niya ang kanyang karanasan bilang inspirasyon upang magtagumpay. Sinimulan niya ang negosyo sa real estate at kalaunan ay itinatag ang Camellia Homes. Habang dumarami ang mga Pilipinong nangangarap magkaroon ng sariling bahay, mabilis ding lumawak ang kanyang negosyo. Mula rito ay isinilang ang Vistaland, isa sa pinakamalaking property developer sa bansa. Ngunit hindi siya tumigil sa real estate. Pinasok niya rin ang retail industry sa pamamagitan ng All Home, All Day, Coffee Project at iba pang negosyo. Isa sa kanyang pinakamalaking proyekto ngayon ay ang Villar City, isang napakalawak na development na sumasaklaw sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at Cavite. Bagamat bumaba siya mula sa pagiging pinakamayamang Pilipino sa ilang rankings, nananatili siyang isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Number 2. Enrique Razon Jr. Meron lang naman siyang 11.5 billion US dollars. Hindi man kasing kilala ng ibang bilyonaryo sa publiko. Isa siya sa pinakamakapangyarihang negosyante sa buong Asya. Ang kanyang pangunahing negosyo ay ang International Container Terminal Services Incorporated o ICTCI. Sa simpleng salita, ang kanyang kumpanya ang tumutulong sa paggalaw sa iba't ibang bansa sa mundo. Mula Asia, Europe, Africa hanggang Latin America, matatagpuan ang operasyon ng ICTCI. Sa bawat container na dumadaan sa kanyang mga pantalan, patuloy na lumalago ang kanyang kayamanan. Ngunit hindi lamang logistics ang kanyang pinasok.
Siya rin ang nasa likod ng Solaire Resort, isa sa mga pinakasikat at pinakamalaking integrated resort sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, nag-invest din siya sa energy, water at infrastructure projects. Maraming financial analyst ang naniniwalang isa siya sa mga negosyanteng may pinakamalaking potensyal na maging permanenteng pinakamayamang Pilipino sa mga susunod na taon. Number 1. Sy Siblings. Meron silang net worth na 11.8 billion US dollars. Ito ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, ang Sy Siblings. Ngunit bago ang mga higanting mall at bangko, nagsimula ang lahat sa isang maliit na tindahan ng sapatos. Noong taong 1950, itinatag ni Henry C. Sr. ang isang simpleng shoe store sa Manila. Walang nakakaalam noon na ang maliit na tindahang iyon ay magiging pundasyon ng pinakamalaking retail empire sa bansa. Mula sa sapatos, pumasok siya sa retail. Mula sa retail, nagtayo siya ng mga mall. At mula sa mall, pinasok niya ang real estate at banking. Ngayon, ang pamilyang Sy ang nasa likod ng SM Supermalls, SM Prime Holdings, BDO Unibank, China Bank at marami pang iba. Araw-araw, milyong-milyong Pilipino ang pumapasok sa kanilang mga mall, gumagamit ng kanilang mga bangko at nakatira sa mga property sa kanilang dinevelop. Kaya matapos pumanaw si Henry C. Sr., ipinagpatuloy ng kanyang mga anak ang pagpapalawak ng kanilang imperyo. At hanggang ngayon, nananatili silang simbolo ng isa sa pinakamatagumpay na business stories sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa isang maliit na shoe store hanggang sa isang multi-billion dollar empire. Ang kwento ng pamilya Sy ay patunay na ang isang simpleng pangarap ay maaaring maging pinakamalaking negosyo sa bansa. At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw. Mula sa mga supermarket at fast food chains hanggang sa mga mall, bangko, port at malalawak na real estate developments, ang 15 personalidad at pamilyang ito ay patuloy na humuhubog sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit ang tanong, sa mga susunod na taon, sino kaya ang susunod na aangat sa listahan? At mayroon kayang panibagong bilyonaryong Pilipino na hamon sa kanilang trono? Kung nagustuhan mo, idol, ang video natin ngayong araw ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang documentary at ranking videos kagaya nito.